Ito. Welcome to 11-11 Recap. Ang pamagat ng pelikulang ito ay Bad Sister. Siya si Jason at kasama niya ang kanyang kapatid na si Zoe na siya rin niyang kaklase. Ito ang kanilang unang araw ng pasukan sa isang Catholic school. Hinatid sila ng kanilang mga magulang at banilinan na huwag gagawa ng anumang ikakagalit nila. Si Jason ay popular sa kanilang eskwelahan dahil sa husay nitong tumugtog ng gitara. Siya naman si Sister Rebecca, ang principal ng Catholic school na pinapasukan ng magkapatid. Siya naman si Sister Sofia, ang bagong guro sa binata ay nakatingin pa rin ito. Pinakita ng principal ang magsisilbing silid ni Sister Sofia. Subalit pag-alis nito ay parang hindi nagustuhan ng bagong guro ang silid. Agad itong nagpalit ng kanyang kasuotan maging ng mga suot panloob. Sinarado niya ang bintana at pinanood sa laptop ang binata. Ito pala ay may labis na pagtingin kay Jason. Hinalikan pa niya ito habang pinapanood. Pinuntahan ni Sister Sofia si Jason sa kanyang school dormitory upang panoorin itong maggitara at kumanta. Sinabihan niya si Jason na andito lang ako para sa iyo kung kailangan mo ng payo. Sinubukan pang hawakan ng madre ang gitara kahit hindi naman siya marunong nito. At ito ay umalis na at sinabing kita na lang tayo bukas sa silid-aralan. Kinabukasan, kausap ni Jason ang kanyang kaklase na si Sarah na mayroong gusto sa kanya. Malagkit tumingin ang dalaga kay Jason dahil gustong-gusto niya ito matagal na. Subalit nung nakita ito ni Sister Sofia ay nagalit ito na parabang nagseselos at kinuha ang lip tint ng dalaga. Bumalik sa harapan si Sister Sofia at sinabing hindi ko hahayaan ang mga ganitong kaugalian sa loob ng kanyang klase. Sabay sabing naiintindihan mo ba Sarah? Sinabi ng guro na umpisahan na ang klase ngunit sumagot si Zoe na di ba po sister kailangan natin mag-pray. Habang nananalangin nakita ni Zoe na si Sister Sofia ay hindi nakatuon sa pag-pray kaya labis na lang ang pagtataka ng dalaga. Kinausap niya si Jason at sabing nawiwarduhan siya sa kanilang guro, na para bang hindi ito totoong madre. Tapos na ang klase at pabalik na sa school dormitory si Jason. Hinabol siya ni Sister Sofia at humingi ng piya sa nakita sa kanila ni Sarah. Kinabukasan sabay maglakad papasok si Jason at Sarah. Sobra ang pagtingin ng dalaga kaya hinalikan niya si Jason subalit nakita sila ni Sister Sofia na sobrang ikinagalit nito. Nanlilisik ang mata ng guro kay Sarah at sinabing hindi niya hahayaan ang ganitong attitude ng estudyante. Sa galit ni Sister Sofia ay pinisil niya ang krus na nagdulot sa kanyang palad ng pagdurugo. Pag-uwi upang taniman ng marijuana ang aklat na pagmamay-ari ni Sarah. Tahimik niyang binuksan ang pintuan ng dalawang dalaga at sobrang dahan-dahan ang pagkilos nito. Kinuha niya ang aklat at dito na nga inilagay ang marijuana. Ay set up niya si Sarah upang matanggal ito sa kanilang paaralan. Kinuha ni Sister Sofia ang marijuana sa kanyang tenga at inipit sa gitna ng aklat ni Sarah at dali-daling umalis ng silid ng dalawang dalaga. Kinabukasan sa klase ay nag-umpisa na ang pagtuturo. Pinabuksan ng guro ang kani-kanilang mga aklat at dito na nga isasagawa ng guro ang plano kay Sarah. Kunwaring nagulat ang guro na may marijuana sa aklat ni Sarah na siya ring ikinagulat ng marami. Bakit mayroon kang marijuana Sarah? Tanong ni Sister Sofia. Humanda ka dahil nahaharap ka sa matinding sitwasyon sabi ng guro. Walang nagawa itong si Sarah kung hindi ang umiyak na lang. Pinatawag ang magulang ni Sarah upang sunduin ito at posibleng matanggal sa paaralan. Sa kabilang ito rin pala ay set up ni Sister Sofia dahil mayroon na naman siyang pinaplano. Pinagtanggol ni Sister Sofia si Jason at sabing hindi naman ito kabilang sa pinagbabawal na gamot kaya pagbigyan natin si Jason. Ginawa niya ito upang lalong mapalapit sa kanya si Jason. Pag-uwi ni Sister Sofia ay agad niyang pinanood muli ang mga song cover ni Jason. Bawal magkaroon ng relasyon ang isang estudyante lalo na sa isang madre. Hinubad ng kanyang guro ang kanyang damit at tanging panloob lamang ang suot nito. At ayon na nga muling hinalikan si Jason ng madre. Subalit tumanggi ang binata dahil mali daw itong nangyayari. Umatras ang binata subalit sobrang nagmakaawa ang madre na pumayag na siya na magtalik sila. Sobrang nakikiusap ang madre kay Jason. Gustong-gusto nito na makuha si Jason. Kaya wala nang nagawa si Jason kundi ang mapapayag ito. At nangyari na nga ang hindi inaasahan. Kinabukasan ay agad nagtungo si Jason sa simbahan upang mag-confess ng kanyang nagawang kasalanan. Subalit nagulat siya na walang sumasagot. Ikinagulat na lang niya dahil muling lakad palayo upang lisanin sandali ang paaralan. Nang makarating ito sa kanyang sasakyan ay naabutan siya doon ni Sister Rebecca. Sinabi na lang niya na kailangan niyang pumunta sa ospital dahil sa mayroon karamdaman ang kanyang tiyahin. Ngunit umalis pala ito upang puntahan at sundan si Jason. Si Jason ay umalis sa kanilang bahay at pumunta sa isang party ng kanyang ilang kaibigan. Nakita siya dito ni Sarah. Pagpasok sa loob ay bigla itong hinalikan ni Sarah. Habang nakikipaghalikan ay naiisip ni Jason ang kanilang guro kaya agad itong umalis at iniwan si Sarah ng nagmamadali. Habang naglalakad si Jason at di alam kung saan siya pupunta, nakita siya ng pulis patrol na may hawak ng bote ng alak kaya pinatigil siya nito. Bawal sa minor de edad ang alak lalo na sa kalsada, at dito na pumasok ang madre upang ipagtanggol si Jason sa pulis.
Pinaliwanag ng madre na mali niya ito dahil nasa kanyang tungkulin ang pangangalaga sa binata. Kaya't sumakay na sila at dinala ng madre si Jason sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay ay muli na namang niyayaya si Jason ng madre ng pagtatalik. Subalit ayaw na talaga ni Jason. Umiyak ang madre at nagwala dahil akala niya ay si Sarah ang dahilan ng lahat. Sumisigaw ang madre ng eskwelahan itong si Sarah, na labis na, hindi ikinatuwa ng guro kaya agad niyang kinausap si Sister Rebecca na dapat na hindiin ito makabalik pa. At ayon na nga, nakita ng guro muli si Sarah na sobra kung lumapit dito kay Jason. Sobra din kasi ang pagkahumaling nito kay Jason, kaya sobra naggalit ng guro sa kanyang nakikita. Agad na pinasok si Sarah ng guro habang ito ay naliligo. Hinablot niya ang buhok nito at inumpog ang ulo sa pader. Kinuha niya ang sabon at pinalabas na nadulas ang dalaga. Dumating na ang mga pulis upang imbestigahan ang nangyari. Malakas ang kutob ni Jason na may kinalaman ng kanilang guro sa nangyaring ito. Maayos ang lahat Jason, sumama ka lang sa akin at magpakalayo na tayo. Muling nagpaalam ang guro kay Sister Rebecca dahil pumanaw na daw ang kanyang tiyahin. Tinawagan ng principal ang lugar ng burol subalit wala naman daw ganoong pangalan na nakaburol doon. Kaya nalaman na ito ay nagsisinungaling. Di nagtagal ay inamin na ni Jason ang buong katotohanan kay Zoe. Sinabing manahimik muna dahil kapag nalaman ito ng kanilang magulang ay talagang magagalit sila kay Jason. Kinabukasan ay pinuntahan ng magkapatid ang silid ng kanilang guro upang alamin kung sino nga ba talaga ito. Kaya't nagplano sila kung ano-ano ang kanilang kailangang gawin. Walang tao sa paligid kaya mabilis silang nakapasok sa loob. Sa kabilang banda ay kinausap ni Sister Rebecca ang madre tungkol sa pagsisinungaling nito. Maraming katanungan si Sister Rebecca subalit walang masagot ang nasabing guro. Kaya't pagtalikod ng principal ay nakakuha ng isang bagay ang guro at agad inihampas sa likod ng ulo ni Sister Rebecca. Bumagsak ang principal sa lakas ng hampas ng guro. Sa laptop ng guro ay nalaman ng magkapatid ang totoong pangalan ng guro at ito ay si Lauro Patterson ipang pigilan siya. At dito na nakakuha ng shampoo si Jason, tapos ang nangyari ay agad nagyakapan ang dalawang magkapatid. At dito na natatapos ang kwento, sana ay nagustuhan ninyo. Kung mayroon kayong komento, malaya kayo na maghayag sa ating comment box section. Maraming salamat po sa panunood sa 11/11 Recap. Paalam!